All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. Shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong sinabi ng mga lawyer, no? Ng pamilya ng mga biktima ng war on drugs, extrajudicial killings ng panahon na si Duterte ay presidente at si Labato ay sangkot dito. No, dito po sa balita ng Philstar Global, babasahin po natin yung article at ganoon din po ang PCO dumipensa. Dumipensa po sila si Jay Ruiz at si Claire Castro sa kanilang pagpapatanggal sa removal ng isang reporter ng Net25 na paulit-ulit, no? Nilabag niya po yung protocol, di ba? Kaso may umiiyak po diyan, syempre yung mga kakampi ng Duterte, bakit nyo tinanggal? At nagreklamo rin po ang Malacanang Press Corps. But it is what it is. Okay, sabi nga ni Bato, collateral damage. Pasensya kayo, nilabag nyo ang protocol, so you suffer the consequences. Okay, sa kayang si Miss paulit-ulit, ang niranaratiba niyan, ang walang alam gawin diyan kundi i-relay lang yung black propaganda ng mga Duterte minions tulad nila Rokita at yung sinungaling na vlogger diyan sa LA. Okay, simulan po natin mga kababayan itong balita sa Philstar Global na kung saan ito po yung sinabi ng isang ICC lawyer. Families of drug war victims want Rodrigo Duterte alive to stand trial. Ayan po sino po ang nagsabi nito? Sabi po ni Cristina Conti, we're concerned as well as because we would want him alive for the trial. Ito po kasi bakit yan ang sinabi nung ICC lawyer na si Cristina Conti in behalf of the families of the victims of extrajudicial of Digong and his cohorts. Kasi po kung maalala nyo, yung former wife ni Digong, yung nanay ng mga tokmol na Dutertes, yung may 51 yot-yot man, yung hindi mapaliwanag na pondo ni Tamilmel, ni Tokmol, at yung isang usurping na si Mayor ng Davao City. Sinabi po kasi nung nanay nila, no, nakausap niya daw yung ex-husband niya at sinabi niya na butot balat na daw si Digong. Hindi na daw umiinom ng gamot at hirap na siyang maglakad. Ako naman sabi ko, wapakels. That's your karma, inutil ka, nang budol ka Ang yabang-yabang mong magsalita sa Hong Kong, yung huling dalaw mo sa Hong Kong, minura mo ang ICC, 5 days after, ngayon my name is Lava Duterte. Hirap na hirap daw siya. Ngayon, nung nalaman niya nung mga pamilya ng biktima, through attorney Cristina Conti, sabi niya, well, we're also concerned because we would want him alive for the trial. Tanga naman, para naman hindi malusutan ni Digol yung mga isinampang kaso sa kanya, allegedly, no, by means of his death. Hindi pwede. Kailangan malaman niya at maramdaman niya yung sakit. Wala nga po siyang hindi nga po siya nangungumpisal Talagang matindi si Digong, ayaw mangumpisal kaya talagang gusto niya punta siya ng impyerno. Kasi sabi niya sa isang speech niya, boring daw sa langit kaya sa impyerno na lang siya. Baka marami siyang pwedeng matsuktsak doon ng mga demonyita. Okay? So, ang sabi pa dito ng abogado ng mga pamilya is it is an old weak narrative ayam daw po nagmamakaawa kasi lumang style na yan, umaapila as poverty porn, gumagamit po sila ng ganon. Sorry naman, sabi ni attorney Conti that if food were the issue, kung ang pagkain daw ang issue, he could very well ask for rice. Only rice. She added that she have once heard the ICC detention facility can cook rice the Filipino way. Tingnan pala, may rice cooker naman pala Oo.
Kaso ang problema, si Digong dahil mayaman, may tagaluto. May katulong nga, di ba? Sabi ni Hanilet, doon sa bahay nila, binebenta di umano yung unang bahay na binili ni Digong. Meron silang 4 na katulong. Baka naman yun, baka naman, kayo ba ay piningger-licking good ni Digong? Kaya hindi ko alam kung bakit pumapayat or anong kailangan gawin, but we wish him all the best. Drama lang po yan. Pakita nga kayo ng picture. Hoy, ikaw, Elizabeth, pakita ka nga ng picture ni Digong kung totoo yan. Ha? What's in the detention center? Sabi pa dito ng ulat na to. Ha? The detention center in ICC serves prepared food. Prepared food naman pala that meets dietary and hygiene standards. Both in quality and quantity. Ganda naman pala ng buhay ni Digong Biruin mo, quality food in quantity and quality. Grabe It also allow detainees to cook their own meals. Problema, hindi marunong magluto. Baka pati, ano ba yun, yung nilagang itlog, hindi niya alam. Baka ang alam lang ilaga ni Digong, yung itlog niya And purchase additional grocery items available at detention center to accommodate their personal and cultural dietary preferences. Tingnan mo, detainees are also given access to books and other outdoor exercise, but Zimmerman said Duterte choose not to exercise. Kasalanan niya yon. Privilege naman palang mag-exercise, hindi kasalanan niya. He prefers to sleep in and watch television instead. Katamaran talaga, biruin mo yan. Katamaran, tulad ng mga anak niya, di ba? Keep him alive for the trial. Ayan pong sabi, for families of EJK victims, justice means seeing Duterte not just tried but imprisoned. They don't want him dead. Buti nga sa'yo. Ayaw nilang makita ka na ikaw ay dedo o nasa abuna o nasa garapon o nasa loob ng kabaong. Gusto nilang makita yung pagbumukha mo. Mabuti nga sa'yo. Tamad ka kasi. Tamad mag-exercise. Hindi alam magloto. Walang alam gawin kundi kumiskis ng kanyang ethics. Okay, dito naman tayo sa Malacanang mga kababayan. Unahin natin yung depensa ni Jay Ruiz, the PCO acting secretary, kasi hindi pa po ito nako-confirm. Dito po sa Politico, sabi dito, Malacanang credentials not entitlements. Correct. Hindi porket member ka ng Malacanang Press Corps entitled ka na. Tulad nung ginawa ni Eden Suarez Santos, doon sa isang event ni Pangulo, nilapitan niya. Hindi ka naman nilalapitan ng Pangulo. Depende kung ang Pangulo ang lalapit sa iyo at inalaw ka niya, pwede yon. Pero ikaw, Eden Santos, baka gusto mo lang kumuha ng buhok ni Pangulo kasi tuta ka J. Ruiz defends removal of Net 25 reporter as a matter of accountability, not suppression. Ayan, yan po ang sabi ni J. Ruiz. Okay, eto po. Ruiz said Santos' alleged violation of protocol was a serious disruption that endangered Marcos' security. Quote, covering the President of the Republic is not an ordinary bit. It demands discipline, decorum, and adherence to established security protocols, not only out of respect for the office but for the personal safety of the Chief Executive and everyone on site. Ayan. Let me emphasize, this is not about replacing or silencing Miss Santos or sanctioning her network. This is a matter of accountability for a breach of protocol. Malacanang credentials are privileges, not entitlement. Ayan lang pala naman Kita mo yan? Ruiz said Santos' action prompted other journalists to follow suit that supposedly escalated the situation and placed additional strain on the Presidential Security Group. Correct! Nakita mo yan? Pinaliwanag dito, sabi dito, it shows Santos leaving the designated media area and approaching the President without clearance, which prompted uniform security personnel to block her. Kita mo, bastos ka pala Tapos kinakampihan ni Marcoleta, kinakampihan ng mga Duterte minions. Bastos po, tulad ng inyong amo, katulad nyo rin, mga bastos kayo. Di ba? This chain reaction unnecessarily disrupted the flow of the event and created a bad precedent. If unaddressed, risk eroding the discipline that has long
govern palace coverages. Correct. Kaya kayo dyan, Malacanang Presscon, alamin nyo muna yung katarantaduhang ginawa ni Eden Santos. Oo, ayan ha, nagsalita po sila. Hindi ko na po babasahin dito, no? Nagre-remind lang po si J. Ruiz na they have to follow protocols and event procedures. Huwag kayong gago Alam nyo, lahat na lang, porkit Malacanang press corps kayo, may privilege kayo, entitled na kayo. Hindi po, kaya nga sabi ni Ruiz, Malacanang credentials are not entitlements, they are just privilege. It's not your given right. Now, ang sinisisi dyan mga kababayan, si PCO, Palace Officer at USEC ng PCO si Atty. Claire Castro. Malaki daw ang kinalaman dyan ni Atty. Castro. Bakit? Kasi palaging sabat ng sabat si Eden Santos, tanong ng paulit-ulit. Totoo naman. Now, ano ang sabi ni Yusek Castro? Politiko, hindi ako secretary. Don't blame me for net 25 reporter removal Pampalas. Sabi ni Yusek Castro. Buti nga sa inyo. Ano na, mga dutae, hindi pa kayo nakakaisa kay Atty. Claire. Ano ngayon ang masasabi nyo? Dito, no. Unang-una, bakit ko naman ilalabi na mawala ang isang reporter? Di ba? Unless meron talagang violation. Correct. Alam naman po ng Malacanang ng PCO ang freedom of the press, freedom of speech. Kaso nga nag-violate yung inyong alaga na paulit-ulit nga tanga at bobo. Castro went on, saka hindi po ako ang nagpapasya niyan. Hindi naman ako ang secretary. So, hindi naman ako ang may hawak ng MARO o MARO. Tayo po ay press officer lang. So, kung ang kinakabit nila sa akin ay ito, sorry, you're wrong. Fake news, correct. Fake news kayo. Kala nyo, hindi kayo papalagan ni Atty. Claire. Buti nga sa inyo. Castro said, PCO Acting Secretary J. Ruiz is expected to respond to Malacanang. Ayun na nga po. Kaya buti nga sa inyo. Eto pa, wala, unang-una lahat kayo reporter. You have the right to do that. That's your job. Yung magtanong kay Yusek Claire, minsan maliban na lang kung may violation, hindi ko na yan sagot. Kung dito sa press briefing tayo, kung ano ang sinasagot ko, di ba? Ayan, nakakahiya. Sinisisi nyo yung hindi naman secretary. Sino bang nagdidesisyon? Hindi naman secretary si Yusek Castro. Undersecretary nga. Under siya kay J. Ruiz. Di ba? Nakakaya. Para lang maisahan nyo, mabigyan nyo ng baho o tinta si Atty. Claire. Good luck. Hindi pa kayo nakakaisa. Kayong mga tokmol at mga tangang DDS Mga tanga at bobo kasi kayo Di ba? Sabi yan ni Atty. Lariga doon. Ngayon, lalo kayong napatunayang mga tanga at bobo. Bakit nyo bibirahin ang isang undersecretary? Sino ba nagdesisyon? Ayon, 'di ba si J. Ruiz? Acting secretary siyang tirahin ninyo. Bakit si Atty. Claire? Mga bobo tanga talaga. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.